Sa ating mga taga-subaybay sa Facebook, sa YouTube, sa TV, sa radyo, tayo po ngayon ay live dito po sa Lucena Seventh-day Adventist Church na ginagawa po natin yung Metro Lucena District Fellowship sa ilalim po ng pangasiwa natin District Pastor, si Pastor Franklin Gutierrez. Ito po ay sakop ng South Central Luzon Conference. Ayan. At sa kagalakan, matagal ng panahon na maraming episode ang lumipas, si Brother Richard ay hindi natin kasama, pero ngayon ay ating pang makakasama para po doon sa ating mga regular viewers. Brother Richard, magbati. Binabati ko po lahat ng ating tagapanood sa buong mundo. Sa hindi po nakakalam sa inyo po, mga kapatid dito sa Lucena, ay buong mundo po ang coverage natin. May mga tagapanood po tayo sa Ireland, sa Israel, sa London, sa United Kingdom, sa Emirates po, Kingdom of Saudi Arabia, lalong-lalo na po sa Japan. Okay, marami po tayong taga-subaybay dyan. At batiin ko lang, Brother Johnson, hindi pinalalampas kahit na medyo matanda na itong ating viewer na to. Yung aking naging instant tita, Tita Nonata Thompson, special mention to, sa Australia po, kahit malamig, talagang binabantayan niya yung ating programa, Brother Johnson. At yung isa ko ring tita, nandahil sa programa na to, dumami na yung tita ko. Sa California naman, Tita Boots Umipig. Tita Boots, thank you so much sa patuloy mong pagsuporta kahit sa iyong mga panalangin. Narito po, patuloy nakakasurvive yung ating programa. At sa mga hindi ko po nabanggit, huwag na po kayo magtampo. Ang mahalaga, patuloy nyo kaming sinusuportahan sa pamagitan ng inyong panunood at ganoon din ang inyong mga panalangin. Ang ating pong dalang programa ngayon, mga kapatid, ay tinatawag po itong pag-aralan natin. Ano? At ito po ay more on live streaming na ginagawa ho natin. Kaya ano po, pinapasalamatan yung ating mga taga-subaybay. Gumawa pa sila ng care group. Meron po mga chat group na ang title ay pag-aralan natin. Care group at saka meron chat group po na ginagawa para po yung pong mga tanong na hindi o mga doktrina hindi na maliwanag sa kanila ay pinag-uusapan ho doon. At ngayon namang hapon, yun naman po na ating bibigyan ng prioridad. Ano po? Huwag po muna yung mga tanong sa problema sa church. Ano? Hayaan natin ang pastor dyan. Yung pong mga anong edad ang tamang pag-aasawa at pagliligawan, ilaan natin yan sa mga may master tungkol sa bagay na yan. Kami po ay maglilingkod sa pamagitan po ng ating mga isyo tungkol sa ating pong doktrina, paniniwala, kung saan ay meron tayong mga hindi ganong malinaw sa atin, yan o ang ating pong pag-usapan dito sa ating programang ito. Lalo, Brother Johnson, makikiusap tayo, lalo na may kinalaman, wag na yung mga internal issues. Yan. Mas maganda po yung galing sa labas. Opo. Galing sa labas. Wag na yung mga katanungan na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin kahit sa atin. Mga Balot. tanong halimbawa na, ano bang kinuhang katawan ni Kristo nang siya'y magkatawang tao? Yung bang katawan nila Eva bago magkasala o yung katawan ni Eva matapos magkasala? Wag na po natin dalhin muna dito. Mas maganda yung mga issue sa labas na dinadala, galing atin na iniiba ng mga tagalabas. Halimbawa, sample lang, Brother Johnson, di naman pinangungunahan ko. Halimbawa, kinalaman sa Sabat. Bakit pa kayo nangili ng Sabat? Paalala lang sa mga, mga ganong tanong. Kung meron talagang hindi maiwasan, hingin ng payo, pwede naman yon, pero isalang natin yung mga pastor. Tama. Ayan, sige. So, tayo po ay, bago tayo magsimula, tayo po muna ay dumago sa ating prayer. Sige po, tayo po ay magpasimula sa pamitan ng panalangin kasi gusto ng ating mga viewers na kasama sila sa prayer. Brother Richard. Ito'y manalangin. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli po naming itinataas ang iyong napakadakilang pangalan. At sa pagkakataong ito ay amin pong muling inilalapit sa inyo ang aming gagawing pagtalakay. Anaway, patuloy kaming bigyan ng katalinuhan na nanggagaling sa inyo. Gamitin niyo po ang mga bibig namin na isang mabisang kasangkapan upang ang mga kapatiran na nandito at ganoon din ang aming mga libu-libong tagapanood sa buong mundo. Anaway niyo pong hayaan na sila'y maging pagpapala sa kanila ang kanilang gagawing panunood ng programang ito. Kaya buong puso kaming nagpapakumbaba sa aming mga sarili, wala kaming magagawa, subalit ang aming Panginoon Kristo ay nangako na kung kami nasa Kanya, lahat ng mga bagay ay may pangyayari. Muli, salamat po sa pagkakataon
na kami gagamitin mo sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo. Maraming salamat sa patuloy niyong pagdinig sa aming dalangin. Ito po'y aming may pananampalatayang tinanggap sapagkat hiniling namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoon na siya naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan. Yung po mga magtatanong ay lumapit-lapit na po kayo dito. Diyan po kayo po pwesto, diyan sa may microphone po natin. Kung kayo ay hindi abot, hawakan nyo, microphone, tapos ibabalik. Pakilala po, pangalan, anong church, tapos ay tanong. Sige po, lapit na po tayo dito. Ayaw pong lingkod, Brother Philip de Villa, dito po sa Iglesia na Lucena. Magandang hapon po, Happy Sabbath. Magandang hapon din po, Happy Sabbath. Ang aking pong katanungan ay masusupungan sa aklat na Isaiah 65, 17 hanggang 25. Kaya po ito ay may katanungan ako dito, sapagkat ito po ay nagpapahayag sa pamagat ng bagong langit at bagong lupa. Na dito po ay nakapaloob dito sa mga talatang ito, dito po sa talatang 20 at 23, na lumalabas sa bagong langit at bagong lupa na mayroon doong manganganak at doon ay mayroon ding kamatayan. Maganda po yung tanong nyo, pero alam nyo po, yung tanong nyo, napanood ko, yan din ang tanong ng isang kapatid sa Palawan kay Brother Johnson. Kaya hayaan ko si Brother Johnson ang sumagot dyan. Sige, Brother Johnson. Marami pong church namin napuntahan, palagi po itong naitatanong. Siyempre, kailangan natin sagutin dahil hindi naman lahat nakakapanood. Saka wala sila doon nung itanong ito. Pero Oo. napanood ko, nagkataon kasi. Tsaka marami tayong mga kapatid na hindi man lagi nakamonitor sa atin sa Facebook. Tama no? yan. Ayan. Ito po ang ating sagot, official na paliwanag po natin dito sa talatang ito. Bagaman ang konteksto nito ay may binabanggit na bagong langit at bagong lupa, pero particular na binabanggit ito sa verse 20, ang sabi dyan, hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matanda man na hindi nalubos ang kanyang kaarawan. Sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang. At ang makasalanan ay may 100 taon ang gulang ay susumpain. So may kamatayan na, may sumpa pa. So ibig sabihin, hindi ito langit. Aba, kung may kamatayan at may sumpa doon, dito na lang tayo sa lupa. Pagod-pagod pa tayo. Pupunta ka pa doon, ganun din naman. Oo. Dito, kung inyo mapapansin, ay merong sabi dyan, hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay. Kama. Ibig sabihin, doon sa lugar na yon, ang bata ay hindi nakatulad ng nangyayaring sa karanasan nila na bata pa lang, hindi umaabot sa tamang gulang, namamatay na. Kasi sabi dyan, unang matanda naman na hindi nalubos ang kanyang kaarawan. Ibig sabihin, kung ating pababawin, doon sa lugar na yon ay wala nang mamamatay na bata pa na hindi nalubos ang kanilang gulang. Ibig sabihin, aabot talaga sila doon sa pagtanda nila bago dumating ang kamatayan. Bakit? Kasi sa karanasan nila, sa pagkaalipin, sa paglalakbay, sa Ehipto ay nangyayari ito sa kanila. So sa Adventist Handbook natin, ang paliwanag po dyan ay ito'y sa lupang Kanaan. Pagdating nila sa lupang Kanaan, ay at least maganda ang kanilang kalalagayan. Mamanganganak yung isang babae, ang bata, hindi makakasakit at hindi aabot doon sa gulang niya, kundi tatanda talaga ito bago mamatay. Ano? So, ibig sabihin, ito po ay sa Kanaan. Bakit binabanggit ito? Si Isaiah ay malimit magbanggit ng mga pangyayari sa bagong langit, bagong lupa, pero lagi niyang pinaparalel po niya yung nangyari o yung kalagayan sa lupa. Ayan. Ibig sabihin, bagaman sa konteksto binabanggit ang bagong langit at bagong lupa, ang ibig niya sabihin ay dito nga sa lupa, sa Kanaan, may pinangako ang Diyos na umabot sa ganun, lalo pa kaya sa langit. Yan. Katulad din po yan ng nasa 66, 22 at 23 ng Isaiah na
may binabanggit ulit pa rin doon na bagong buwan. Kasi ang pangingini ng mga Israel sa Sabat noon ay may kasama ang ceremonial Sabat na nakabase sa bagong buwan after nang palayain sila sa Ehipto. No? So, para makarelate, kumbaga, para maintindihan ng kausap ni Isaias, ang tinutukoy niya ay lagi niyang binabanggit yung kalagayan nila sa lupa, tapos pinaparalel yung kabutihan at kagandahan ng langit. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya sa ano kasi sa Biblia, sa Apokalipsis wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang iyak. Di ba? Bakit yan? May sumpa, no? At may kamatayan. Ibig sabihin, hindi yan langit. Yan po, masasagi po pa natin dyan. Satisfied po ba? Maganda rin po ang kasagutan, pero ang nangyari po dito sa atin, ito po sa ating doktrina, ika-28 doktrina, ang nakalagay dito, ang bagong langit at bagong lupa sa ating ika-20 doktrina. Ang problema po dito, narito yung 65, 17 hanggang 25, na ito ay doon sa langit, kasama ang Diyos. Ibig sabihin, bakit napalagay dito sa ating doktrina? Kung yun po ang kasagutan ninyo, bakit inilagay dito po sa ating ika-28 doktrina, ang mga pangusap na ito na sana ay hindi inilagay para... Ay, ano talatang nilagay? Hindi naman 20 lang, di ba? 17. 65, 17 hanggang 25. Tama, kasi ang sabi ko nga kanina, yun ang konteksto, bagong langit, bagong lupa. Pero particular na sinasagot natin ay yun sa verse 20, na may binanggit siya na kalagayan sa lupa. Pero ang konteksto niya, bagong langit, bagong lupa talaga. Kaya inilagay yan sa doktrina natin. At saka Brad, tandaan niyo po, basahin niyo uli ang ating official doctrines at handbook, Seventh-day Adventist Handbook. Lagi may tinatawag din sa mga pananalita ni Isaiah, lalo na dyan sa New Heaven and New Earth, yung tinatawag na dual fulfillment. May natutupad dito, may matutupad din doon. So, walang pinagkaiba doon sa sinasabi rin ng Panginoon Kristo, yung tungkol sa pagtatanong na kailan mangyayari ito. Alin? Yung ikalawang pagparito at yung mga tanda, pero binabanggit din doon kung kailan mangyayari ang pagkagiba ng temple ng Jerusalem. Nasundan niyo po ba? So may mga tinatawag na dual fulfillment. May panlupa, may panlangit. Kasi kung sasabihin natin, paano to Brad? May kamatayan pa pala sa langit. Magkokontra po, magkokontra. Kasi sabi nga, sa isang kisap mata, tayo'y babaguhin. Tingnan nyo po simulan nga natin ito, Brother Johnson. Tingnan nyo po yung magiging kalagayan natin. Pag binago ng Panginoon Kristo ang ating katawan, at ito yung dadalhin nating katawan sa langit kasi hindi pwede yung katawan natin panlupa na dadalhin doon sa langit. Di ba? So, sa unang Korinto 15, simulan nga natin Brother Johnson. Ito talaga yung dadalhin nating katawan doon. At sinasabi sa simula sa 51 ng unang Korinto 15, ang mga ganitong pananalita. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog o mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Tuloy natin, Brother Johnson. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ng pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin. Tuloy, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan na may magbihis ng walang kamatayan. So there we are. Sa second coming ito ng ating Panginoon Kristo. Babaguhin yung mga namatay na mananampalataya. Verse 54, dapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya dito kapatid, papansinin natin, tama naman, medyo basa-basa uli ng ating talagang official handbook, malungkot man sabihin, yung nasa likod ng ating Biblia na nandyan yung ating doktrina, ay hindi talaga siya masasabi nating elaborated. Hindi talaga siya exhausted. Pumunta po kayo mismo sa ating annotated. Yung talagang in-explain lahat. Yung annotated 28 fundamental beliefs. Makikita nyo po na ipinaliwanag doon. At itong sagot ko, sagot ni Brother Johnson, doon po namin kinuha. Kaya wala pong laban yan sa doktrinang ating pinaniniwalaan. Wag ko kayo mong problema. Basta ipaliwanag nyo, kung nalaman yung tinatawag na dual fulfillment, yung mga bagay na yun, sinabi ni Brother Johnson kanina, pangako yun, dito pa lang sa lupa. Kung dito pa nga lang sa lupa, makakaranas ka na ng ganon.
How much more sa langit na wala na ngang ano? Wala na ngang kamatayan pagdating ng panahon. Kaya tama yung yung ginamit na reference diyan, konteksto mula verse 17, kasi pag titingnan mo nga naman talaga doon, ay ginagamit din natin talaga yung talatang yan sa bagong langit at bagong lupa. Pero ang question kasi doon, yung tawag dito, yung verse 20, bakit may kamatayan doon? Paano nangyayari yun? Di nagkontrahan ang Biblia. Samantala, pag tininan ho natin dito sa Apokalipsis 21:4, ano nakalagay dyan? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kasama na yung sumpa dyan. So, ibig sabihin, maliwanag dito, kung doon sa verse 20 may kamatayan, hindi yan sa langit. Ngayon, sinagot ho yan, kaya lang dyan, ang pagkagamit ay mula verse 17, dire-diretso. Hindi niya dinetail, bawat verse ang pagpapaliwanag. Kaya dapat po natin ini-explode din o kaya ini-exegete natin ang talata specific sa talatang ito. Bakit ganito ang nababasa ho natin? Kaya walang mali din yan nang gamitin niya yung konteksto kasi bagong langit, bagong lupa talaga yan. Pero yung verse 20 ay imposibleng sa langit yan dahil may mamamatay pa rin. Saka po yung 23, manganganak pa nga eh. Yun nga. Yun. So, yun po ang ating official na sagot doon sa ating Adventist Handbook of Theology na ginagamit po sa IUP ng mga mga estudyante. Ayan. Okay po. Salamat po. Kaya ako na po tutunan. Tama yan. Kasi po, ito, ang maganda talaga, siyempre, sa Biblia ka rin kukuha ng pansagot. Hindi ko sa ibang aklat. Kasi pag tayo nagtuturo, hindi po pwede yung may aklat tayong ibang kukunin, kundi talaga ang sagot nanggagaling din sa banal na kasulatan. Brother Richard, naalala mo yung pumunta tayo ng Umon, Saragay, na meron doong isang pamilyang naging Davidian at napakarami po naging Davidian doon. Tama. At alam niyo isang natandaan ako sinabi ng matandang lalaki, sapagkat sa Davidian lang daw may nagpaliwanag ng talatang ito. Hindi niya alam may paliwanag tayo, kaya nahikayat siya doon. Kaya mabuti nga itinanong mo yan. Baka dito may kung saan mapunta pang kapatid eh. Doon sa Cavite, tinanong din sa amin, may nag-backslide lang dahil sa talatang yan. Bihira. May doon nag-backslide eh. Sabi nung nagtanong doon sa Imus Cavite. Nung kami ni Brother Jeffsy naman yung nandun. Kaya mabuti tayo ibabangon nyo yan dito sa ating kapulungan ngayon. Official stand natin yan. At alam nyo po, kahit ang ibang mga dalubhasa rin sa pag-aaral ng Biblia, ito, hindi naman Adventist din ang mga nagsulat nito. Pero hindi kumukontra doon sa ating paliwanag. Kasi sila mismo, pinag-aralan din nila. Halimbawa, lalong-lalo na particular yung verse 21 and 22. Ang sinasabi dito, these verses, hanggang nyo po, yung sabi nila these verses imply meaningful work in both the coming kingdom, the coming kingdom, dito, as well as in the new cosmos. Ano ba yung cosmos? Sanlibutan yun, world yun. Okay? As well as the new cosmos along with the reverse of the curse. So sa madaling salita, ito yung pangako ng Diyos sa mga Israelita pag sila'y nakarating sa lupang pangako. And at the same time, mangyayari din, lalong-lalo na sa bagong langit at bagong lupa, lahat ng curse reverse. Nabasa po ba natin kanina? Katawang may kasiraan, mawawala ng kasiraan. Katawang may kamatayan, mawawala ng kamatayan. So sa madaling salita, ito pong ating tinatalakay, yung nasa likod ng Biblia nyo, kung unawaan nyo lang po ang konteksto, hindi po yan kumukontra. Alamin nyo lang kung saan siya dapat i-apply. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, kung babasahin natin ang ating doktrina, na hindi po kumukontra yan sa aral natin patungkol sa bagong langit at bagong lupa. Po. Nakita nga lang po natin doon sa 17, sa pamagat, doon, yung pamagat, may nakalagay doon, ang bagong langit at ang bagong lupa. Kaya pag binasa nga natin ang buo, malilito tayo. Okay na po ba? Kasi sabi, tatanungin, it is our rule number 1 ngayon. Ang nagtanong, dapat tanungin din kung satisfied. Okay po? Okay, next question po tayo. Move on. Ako po si Remeo Mundido, taga Barangay Talotalaw. English yan ng Talotalaw. Lucena po rin yan? Oo. Opo.
Ang aking pong tanong ay ganito. Noong unang panahon, ang naging kaaway ng bayan ng Diyos ay pinutulot niyang patayin. Samantalang ang kanyang kaaway ni Satanas, naging kaaway niya sa langit, hanggang dito sa lupa, naging kaaway pa rin niya, hindi niya pinapatay. Kaya gusto kong maliwanagan ako. Ganito, Brother Johnson, sabi, ang unang panahon daw, ang bayan ng Diyos, pag may kaaway, pinapahintulot niyang patayin. Oo nga naman. Pero samantalang ang Diyos, si Lucifer, naging Satanas na't lahat-lahat, ay hindi pa, alam niyo tatay, May sense yung tanong niya. Oo, maghintay lang po kayo. May oras din siya. May oras din po siya. Hindi pa ako nagbibiro. 25:41 ng Mateo. Brother Johnson, ano yan. Actually, itong lugar na paglalagyan niya ay dapat nakalaan ito para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kaya, tay, tingnan nyo ha. Kaya lang, may mga taong gusto rin pumunta rito, kaya welcome din sila dyan. Okay? Verse 41. Tingnan nyo po tay matindi to. Kung maggagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Ito yung mga hindi maliligtas. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Tatay, hindi basta-basta kamatayan ang aabutin ni Satanas. Yun lang, ang malungkot, sila lang dapat ang punta rito, si Satanas at kanyang mga kampon. Kaya lang ulitin po natin, may mga taong gusto ring pumunta dyan. Kaya sama-sama na silang lilipuli ng Panginoon. Huwag po kayong mainip. Huwag po kayong mainip. Darating din po yan. Alam nyo, kahit naman dito sa atin, may kasabihan. Huwag nang kay Satanas. Kahit sa ating tao. Sabi nga, ang buhay ay weather-weather lang. Huwag kang mainip, mamamatay ka rin. Mamamatay din ako. Di ba po? Yun lang. Wala naman sa atin ditong nagpa-schedule na ng kanyang kamatayan. Meron na po ba? Pero whether we accept it or not, reject or accept, lahat tayo ay pwedeng umabot ng ganong karanasan. Tama po ba? Panahon lang. Kaya tatay, yung kay Satanas, hintayin niyo po. By the way, Brother Johnson, may maliwanag. Siguro kahit na hindi na natin i-flash dyan. May maliwanag na sinabi ang Biblia sa Apokalipsis 20, di ba? Sabi doon sa ikalawang pagparito ng Panginoon, tatalian muna siya ng tanikala. Sa loob ng 1,000 taon, tatalian siya. At pagkatapos nun, bubuhayin ang mga patay na mananampalataya, ipagsasama ni Kristo sa langit, kasama ng mga buhay na mananampalataya, maghahari doon ng 1,000 taon, at pagkatapos ng 1,000 taon, bababa yung bayang banal, kasama ng mga banal, saan? Dito. Pero bago lumapat, dumikit sa lupa, yung bayang banal, ay susubukan uling kubkubin ni Satanas at kanyang mga nadaya ang bagong Jerusalem. At bago nila makubkob, bago pa nila malapitan, nagpaula na ang Diyos ng ng apoy at asopre. Kaya yun po ang panahon ni Satanas para patayin ang Panginoon. So, okay po ba, tatay? Ngayon, kung may satisfied na kayo, pero kung may dadagdag pa si Brother Johnson, sige po. Salamat po. Ayan. Iba kasing kasalanan ni Satanas siya kaya pinag-ugatan ng lahat. Kaya gusto ng Diyos maging pangitan ito, maging leksyon sa lahat ng tao. Kaya hindi niya kaagad winakasan. Pero tama sabi ni Brother Richard, may panahon din siya. Sabi dito sa 12:12 ng Apokalipsis, kaya't mga gala kayo o mga langit na at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Kaya tama sabi ni Brother Richard malapit na, hintay-hintay lang. Tama. Okay, mainip. Okay. Sige po, next. Magandang hapon po at happy Sabat. Happy Sabat po, tatay. Sino po sila at taga saan? Ako po ay galing sa Iglesia ng Dalahican. Ako po ay may itatanong, ito po ay tungkol sa pagkain. Ang Panginoon po ay pumili ng 70 mga alagad. Sila po ay inutusan na dalawa-dalawa. Ang sabi ng Panginoon ay kayo'y lumakad at sa inyong pupuntahan ang matutuluyan yung bahay. Kung naroon ang kapayapaan, kayo ay dumuon. At anuman ang ibigay sa inyong pagkain ay kainin ninyo.
sabi ni Apostol Pablo, dahil ang pagkain ay hindi, ang kaharian ng langit ay hindi sa pagkain at sa pag-inom. Maganda pong ano yan. Maganda pong tanong yan, kapatid. Kasi pwede kang malito dito. Dahil kung titingnan mo nga naman sa talatang 7, sabi dyan, at magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibinigay, sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kaniyang kaupahan. Huwag kayong mga palipat-lipat sa bahay-bahay. Tapos yung isa ay 14:7 ng Roma. Basahin naman natin yung 14:7. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at sa pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Okay. Brother Johnson, tinatanong natin kung satisfied sila. Tatanungin din natin ngayon, ano pong malinaw na katanungan po doon sa 2 talata? Ano po ang nais niyong tanungin tungkol doon? Ay tinatanong ko po yun kasi alam mo naman na pag nabasa natin ang talatang yan, yung talatang 2 na yan, ay ang Panginoon pala hindi pwede pala natin nakainin yung kung anong ibibigay sa atin sa ating pupuntahan. At sabi ni Apostol Pablo, dahil sa ang pagkain at sa pag-inom ay hindi... Yan, okay, nakuha na natin. Ito sagot po natin. Ito. Bakit gano'n ang sinabi sa talata? Saan ba kasi sila pupunta? Ito ang sagot. Mateo 16. Kundi bagkos magsiparon kayo sa mga tupang nangaligaw, nangawaglit sa bahay ni Israel. Kaya pagkain nila doon, walang problema. Kaya sabi, kainin nyo, kahit anong ihain. Yan. So yung lugar pa lang, dapat alamin nyo na. Kasi, tandaan natin, bago pa yung, sabi nga sa leksyon natin kung hindi pa doon sa panahon ni Pablo, na tinawag para sa mga hintil, ang unang purpose talaga at unang target ng mga apostol, Israelita talaga para hanapin yung mga kalahi nila. Kaya walang problema sa pagkain. Hindi rin sila kumakain ng karamandumal. Kaya sabi, kung anong ihain sa inyo, kain ninyo, wag na kayong kung saan sa pumupunta. Kapareho ng pananampalataya Ayan. Ipapangaral nila sa kapwa mga Israelita. Kaya, alam natin na itong four gospel na ito ay magkakapareho minsan ng tinutukoy, bagaman ibang paraan ng pagkasabi, pero iisa ang pinapatungkulan. Kaya binanggit ho yun doon sa Lucas, kasi naroon sila sa mga bahay-bahay na puntahan nila, mga Israelita din. Kaya pinapakain, ang ihain. Ngama yun. Yeah. Saka alam mo, Brother Johnson, ang issue dito kasi, ba't inuutusan sila, hindi kung pwede bang kainin ng baboy o hindi. Mga ganon. Ang issue kasi dito, ang ipinapangaral nila na si Kristo nga po ang Misaya. Nasusundan niyo po ba? Ang issue dito ay hindi kung may conflict ang pagkain nila ng baboy o baka. Walang issue ho doon. Kasi until now, ang mga religious na Hudyo ay hindi talaga kumakain yan at never na ikukonsider na pagkain yan. Nasusundan niyo po ba ako? Parang sa amin, sa bahay namin. Alam na kung ano ang kinakain ko at hindi. Kaya pag nagtanong, kahit mga anak ko, Papa, ano ang gusto mong kainin? Sasabihin ko, kahit anong nandyan. Pero sa salitang kahit anong nandyan, hindi ako bibigyan ng anak ko ng munggo. Kasi alam niya na hindi ko gaanong gusto. Pero yung salita ko, kahit anong nandyan. Nagkaintindihan kami ng anak ko kasi magkakilala kami. Si Kristo at ang mga alagad, parehong Hudyo. Tapos yung pupuntahan pa, mga pare-parehas din nilang Hudyo. Pinasukan ng baboy, kaya na baboy ang talata. Nasundan niyo po ba? Wala namang baboy binaboy. Alam ko na po yung kasunod dun Hindi man banggitin, di kung hainan ka ng baboy, kain ka, kasi inalok sa'yo, hindi po yun. Nasisira po kasi, kagaya ng ginagawa mong pag-aaral, Brother Johnson. Ito, nagtuturo si Brother Johnson sa proper interpretation ng Bible. Mahalaga po na uunawain natin yung konteksto ng mga binabasa natin. Kasi pag hindi natin basahin ng maayos, magkakawindang-windang aral ng Biblia, Brother Johnson. Sampulan natin ng
paborito ito tungkol din sa pagkain. Tingnan natin kung papayag sila. Ayon lang dito sa mga pananalitang ito. Puntan nga natin ang unang Timoteo 4. Simulan natin sa 2 hanggang sa 5. Sa talatang 3, ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin ang may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Naku, dito sila nagdidiin sa verse 4, Brother Johnson. Tingnan natin ang verse 4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. O, kita nyo anya? Bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Tingnan nyo, yung salitang bawat, lalahatin nila, pero alam nyo po, pag binalikan natin, hindi sila papayag. Sabi dyan, bawat nilalang ng Diyos. Eh, what if sabihin ko, what if kung ikaw ang gusto kong kainin? Nilalang ka rin naman ng Diyos, tama? Magpipray lang ako at pasasalamatan kita, Panginoon. Salamat po. Ito ang gusto kong kainin ngayon. Amen. Payag ka. Pati ka papayag, inilalang ka rin ng Diyos. O, tingnan nyo, doon sa bawat. Brother Johnson. Mahirap dyan. Bato, nilalang din ng Diyos. Kita nyo? Bawat. O, kaya mga kaibigan, mga kapatid. Yan mga taba at mga mantika nagiging bato sa katawan ng tayo. Kumain ka pa kaya ng bato? Yun na nga. Nilalang din ng Diyos yan eh. Kaya nga. So, mga kapatid, kaya ingat doon sa salitang intindihin kung ano yung sinasabi doon, lahat o bawat. Brother Johnson, balik mo sa 3. Ano ba yung bawat na pwede? Pwede na pinasalamatan. Sabi diyan, pinagbabawal ang pag-aasawa ay pinag-uutos, lumayo sa lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ito, pansinin niyo po, ang nagkakaalaman dito, yung mga nakakaalam ng totoo at may pananampalataya. Ang problema, ang alam lang nila, baboy. Yung lamangkati dyan, tanong, baboy ba yan? Ang pinag-uusapan dyan, lalo't Hudyo ang nagsalita nito. Pansinin niyo, ha? Si Pablo ang nagsulat nito. Pagkasulat yan, kahit balikan nyo sa original na salita, sa Grego, broma. O bromata. Ibig sabihin ng broma, ito yung mga allowed. Ito yung mga pwede na nilikha ng Diyos na pwedeng kainin. Kung iintindihin maigi, malinis yung talatang yan. Walang marumi dyan. Malinis yan. So mga kapatid, kaya yan po, ingat-ingat. Ha? Hindi porke lahat na. Hindi porke bawat. Ulitin ko, maging sila hindi nila tatanggapin. Bawat nila lang. Paano nga? Di justified na yung cannibals. Kumakain ng... Kayo, tanggap nyo. Kahit sila, hindi. See? So, mga kapatid, ingatan yung pagbabasa. Bago ko ibigay, Brother Johnson, madalis na natin tong binabanggit. Na pag hindi natin binasa at inunawa ng maigi ang mga binabasa at pinag-uusapan, talagang mabibindang tayo. Di ba madalas na nating sinasampol? Nabasa daw nung isang malabo ang mata, pero nabasa niya, ay ang apog magaling sa mata. Punas agad. Punas agad. Ay nabulag. Sabi niya, akala ko ba ang apog magaling sa mata? Ay hindi tinapos. Yun pala ang karugtong, kung gusto mong mabulag. Kita mo? Pinunas agad Natuluyan. Sa halip na malabo lang, tuluyang na bulag. Kasi hindi muna tinapos at inintindi ang kabuuan. So ganun po yun. Sa Biblia, ganun din. Kasi kung hindi nyo uunawain, kagaya, tatay, pasintabi ha, yung ginagawa ng kausap mo, sasabihin ko sa iyo, napakadelikadong pag-aaral ng Biblia yan. Ha? Napakadelikado. Bakit? Pwede nga nating pagdungtungin Bakit tumangis si Jesus? Kasi nagbigti si Judas. Di ba? Pwede nating gawin na yung nanukso kay Eva doon sa hardin. Si Pedro. Bakit? Sabi ni Kristo kay Pedro, lumagay ka sa likod ko, Satanas. Ikaw ay tisod. Wow! Si Pedro pala yung si Satanas. Di siya palang tumukso kay Eva.
Kaya pag ganyan mga pag-aaral, tay, delikado. Uulitin ko, yung malinis na talata, mabababoy, kasi kahit hindi kasama, sinasama. Ang tawag po dyan sa pag-aaral, yung tinatawag na systematic na pag-aaral ng Biblia. Dapat kasama yung context, may binabanggit pa mga brother John sa mga sinasabi mo rito. Context, cotext, mga ganon ha. Context, syntax, semantics, marami. Kasi para maintindihan mo ng lubusan ang Biblia. Isa na lang, Brother Johnson. Sige, eto, tanong ko na lang po sa inyo. Bakit ba sa dinami-dami ng lugar, tinanong ni Kristo sa kanyang mga alagad, yung nasa 16 ng Mateo, ang daming lugar na puntahan nila, pero pagdating sa Caesarea Philippi, doon tinanong ni Kristo sa kanyang mga alagad, sino ba ang Kristo ayon sa kanila at ayon sa inyo? Kita nyo, nakangiti lang ang bayan ng Diyos. Ulit ang tanong. Bakit ba sa dinami-dami ng lugar na napuntahan ni Kristo at ng mga alagad? Bakit bukod tanging sa Caesarea Philippi, doon niya tsinempong itinanong ang tanong na sino ba si Kristo sa kanila at sino naman ako para sa inyo? Anong meron sa Caesarea Philippi? Bakit doon niya itinanong? Alam niyo kung ano? Sige, sirit na po. Alam niyo po, kasi ang Caesarea Philippi, nung pag-aralan niyo po ha, ang Caesarea Philippi, nung mga time na yon, ay nandun yung iba't ibang mga santo at mga Diyos-Diyusan. Nandun, nakapalibot yung mga ribulto ng mga Diyos-Diyosan na kinikilala ng iba't ibang tao. Ha, kanya-kanyang Diyos. Kanya-kanyang Diyos. Kaya pagdating sa lugar na yon, tingnan ko nga kung anong pagkaintindi ng mga alagad ko, sino ako. Sino ako sa kanila at sino ako para sa inyo? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw ang anak ng Diyos na. Parang sila, kita nyo? Mabutit alam nyo na sa dinami-dami ng mga Diyos-Diyosan na nandito, nasusundan nyo po ba ako? Mabutit alam nyo na sa dinami-dami ng mga Diyos-Diyosan na nandito, alam nyo na ako'y galing sa langit. Hindi ako katulad ng mga to. Are you with me, mga kapatid? See? Yung lugar, akala nyo lang, napadaan lang. May mga purpose yun sa pag-aaral. Kaya ngayon, alam nyo niya, now you know kung bakit doon itinanong ni Kristo yung ganung bagay. Bakit? Sakto. Sakto, nasa lugar doon magkakaalaman. Ano bang pagkaintindi nito mga alagad ko? Baka ako itinuturing lang din nilang kaparehas ng mga... Di ba? Sa mga kapatid, background, lugar, pangyayari, alamin, bakit doon ginawa, anong meron, para lalo nating maintindihan. Tama yung mga binanggit na halimbawa ni Brother Richard. At doon sa pag-aaral, may binabanggit tayo kanina, binanggit yung context. Mahalaga po yon. Doon sa context, mga kapatid, ay may tinatawag na immediate context. Yung pong mga kasunod lang na talata. Pero meron din pong tinatawag na remote or historical context na ito ay wala doon sa talata, pero isang senaryo ang tinutukoy. At alam po ba ninyo, pag pinag-aralan ho natin yung interpretation, kung paanong aalamin yung historical nitong Roma 14, na inyong itinanong din, na ang kaharian ng langit ay hindi sa pagkain at sa pag-inom. Ang historical context nito ay masusumpungan ho natin sa 1 Corinto Kapitulo 8. Ito po ay may kinalaman sa mga pagkain sa mga inihandog sa Diyos-Diyusan. Tama po. Kaya, ang Kapitulo 14 ng Roma, marami doon ang gulay na lang. Kasi, ang tingin nila sa inihaan sa Diyos-Diyusan ay hindi karapat-dapat. Ano po? Kaya sa kanila, kung babasahin ninyo mula sa talatang 1, yung story nun, ay yung iba, yung mahihina daw, kumakain na lang ng gulay. Dahil sa kanila, pag kumain ka ng inihain sa Diyos-Diyusan, ay malaking kasalanan yon. Kaya yung 17, konteksto yun noon na hindi sa pagkain at sa pag-inom ang kaharian ng langit. Pero anong ibig niya sabihin na hindi sa pagkain at sa pag-inom? Hindi nakasalalay ang kaligtasan sa pagkain na inihain sa Diyos-Diyusan. Na pag nakakain ka, hindi ka naligtas at kailangan hindi mo kakakain ito para ikaw siguradong ligtas. Yun ang konteksto. Kaya kung titignan nyo yung Kapitulo 8 ng 1 Korinto, ay binabanggit ito sa talatang 4,
Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Kaya nga, ang payo niya sa 13, kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa ating kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamangkati upang ako'y huwag makapagpapatisod sa isang kapatid. Pag pinuntahan mo yung Kapitulo 10 ng unang Korinto, ganun din ang sinasabi. Lahat ng mabibili nyo sa pamilihan, kainin ninyo, bilhin ninyo, kanin ninyo. Pero pag may magsabi sa inyo, hinahain sa Diyos-Diyosan yan, wag na, kasi matitisod siya. Ibig sabihin, ang prinsipyo na yan, dapat yan sa atin din. Kahit na isang bagay ay hindi kasalanan, pero kung nagiging katitisuran, wag na lang. Ayan ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, yung inyong tanong, ay hindi ito yung karumaldumal na pagkain, kundi may kinalaman ito dito sa unang Korinto na ay sa Roma 14 na isinama nyo sa tanong, may kinalaman ho sa pagkain na sa mga inihain sa Diyos-Diyusan. Yun naman sa Lucas 10 ay ito naman yung paghayo ng mga alagad, ang unang mga sinugo nilang dalawa, hindi sila pumupunta sa mga hintil. Kaya kahit anong ihain sa kanila, walang bawal dun. Ayan, Brother Johnson. Basahin ko dito sa text na to, yung 8:6. Pakiano nga sa Tagalog, kasi dito sa English, parang minsan may mga English version na mas malinaw kaysa sa sinasabi ng Tagalog. Mababaw lang po ito. Unang Korinto 8:8. Dito po sa pagkasalin sa aking Bible, sa Good News Translation, ang sabi dito, food, however, pansinin niyo po will not improve our relation with God. Sabi dito, we shall not lose anything if we do not eat, nor shall we gain anything if we do eat. Ano daw po? Ang context na nga po dito, yung sinabi ni Brother Johnson, yung mga karne na pwedeng kainin pero inihandog sa Diyos-Diyosan. Sabi dito, hindi naman mai-improve o makukulangan ang ating relasyon sa Diyos kung kakain ka o hindi. Pero uulitin natin, Brother Johnson, ang context may kinalaman saan? Sa malilinis na hayop na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, na pinanghihinaan naman ang mga bago sa pananampalataya, na ito'y kainin. Pero ang sabi ni Pablo, wala namang kwenta. Kumain ka o hindi, walang mababago sa iyong relasyon sa... Uulitin natin, pagkain. Wala na naman pong baboy dito. Kaya pag siningit na naman ang baboy, mabababoy na naman ang talata. Ulitin po natin, napakalagang sinasabi ni Brother Johnson. Unawain ang context. Okay po? Okay. Kaya basahin ko rito sa Tagalog, Magandang Balita Biblia. Yung talatang 8, sabi. Hindi dahil sa pagkain, kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon o ganitong pagkain. At wala ring kabutihang may dudulot sa atin kung tayo may kumain niyaon. So yun ang sinasabi. Kumain ka o hindi, hindi nakakapekto sa kaligtasan. Bakit? Malinis naman ang hayop yun Kaya lang ang isyo, inihandog sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sa konselyo sa Jerusalem, na pagkasunduan doon, sabi sa ating leksyon, na hindi na kailangan tuliin, pero may payo sila sa mga Kristiyano, umilak sa inihandog sa Diyos-Diyosan kasi nagiging katitisuran. So hindi po natin issue ngayon yun. Wala na po, no? Kasi tatay, pagdating sa palengke, hindi na pwede. Obvious ba kung anong karne ng baka at baboy? Ako, pagpunta ko ng palengke, alam na, hindi ko na tinatanong, baboy ba to? Baka ba to? Hello, obvious na obvious. O kaya alam mo na kung anong bibilin mo pagdating sa palengke, tay ha? Alam nyo kung anong karne ang pwede sa ate. Alam nyo, hindi nyo na itatanong. At doon, iba na ang konteksto. Hindi na sasabihin, hindi ka na magtatanong, Mama, ito hubang baka bago katayin, inihandog ba to sa kung kani-kaninong Poncio Pilato? Wala nang ganong issue sa atin ngayon. Tama ba? Basta baka, bili. Kambing, bili. Kalabaw, bili. Pagbaboy, iwas. Okay na po. Ako po si Brother Bernice sa Kuta, may asawa, may 4 na anak. May tatanong lang po ako. Kasi ito po natanong na rin ng aking anak, hindi ko po masagot. Siguro hindi ko pa nakita. Kung ang ating po bang mga kapatid, magulang, lolo, lola, kung sila yumao na, ay makikilala pa ba natin sila sa pangalawang buhay? O ano po ang ating palatandaan na sila nga yun? Yun lang po ang tanong ko. Makikilala ba? Hirap naman kung nakalimutan na natin pagdatingan.
Ito po may binabanggit ito sa atin sa Isayas 66:22. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan ay di makikilala. Mananatili. Yun lang ang hindi papalitan sa atin eh. Yung pangalan, mga kapatid. Oh, hindi yun pwede pagdating doon sa ang pangalan ko, Richard da. Yung pa rin yun. Saka, parang ang pangit naman ng bagong langit at bagong lupa kung hindi tayo magkakakilala dun. Huyo, sabi Huyo. Pumunta ka pa dun. Ay pag ganun, bagong langit, bagong lupa, hindi tayo magkakakilala, dito na ako. Di ba? Kung dito nga, pansinin niyo po, kung dito nga na may imperfection yung ating katawan, yung ating kaisipan, ay nagkakakilala tayo. Kung dito nga na hindi pa perfect yung ating katawan, tinanggap natin at nakilala natin ang ating Panginoon. How much more pagdating ng panahon ng ating katawan ay gagawing perfect? Nagkaintindihan po ba? Kasi ulitin ko kahit dito sa lupang ito, Brother Johnson, ito ranas ko na sa ating mga paglalakbay. Kahit anong ganda ng lugar, hindi masaya pag wala yung mga mahal mo sa buhay. Sa totoo lang. Ang totoo lang. Ito ngayon, habang nilalantakan namin yung Talakitok, isip ko sana nandito rin sila. Sa totoo lang. Di ba? Oh. Tapos, pupunta ka sa bagong langit at bagong lupa. Biglang hindi kayo magkakakilala. Ay, wag na lang. Parang ang mangyayari niyan pagdating mo doon, saan ba ko galing? Oh, Sino sino bang ka ba? naging, sino bang hahanapin ko rito? Wala ko. Ay, parang nagka-amnesia tuloy. Ayun. So, magkakakilala po, mga kapatid. Okay na po ba? Okay po ba yon? Sige. Follow up. Okay na. O sige, may Yan. tanong po. Si tatay din, nagtataas. Parehong tatayan. Parehong tatay. Sige po. Oo. Depende Paano? na sa dami ng puti ng Seniority. buhok. Yun ang ating unahin. Una, oo. Siya. Seniority. Magandang po. hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Carmelito Senior, miyembro dito sa Lucena. Ang aking katanungan po ay dito po sa 1 Juan 2:22 at 23. Sino ang tunay na Unuhuan Antikristo? po, 2, 22 at 23. 22 at 23. Sino ang Antikristo? Yan, 22, no? 1 Juan Sino 2. ang, tama na? Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Okay, history, sa konteksto talaga tayo muna. Meron kasing prophetic Antichrist at meron tinatawag na contemporary Antichrist ng panahon ng ating Panginoon. Hindi ito yung prophetic Antichrist na tinutukoy dito. Bakit? Sa panahon ng mga alagad kasi, may mga tao na ang paniniwala na yung Kristo ay isang myth, isang alamat lamang. Akala nila wala talagang totoong literal na Kristong pinanganak. Kaya ang pagkahanay ng salita ay sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo mga kapatid ay tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ang sino mang tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag na sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig, buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo, yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak at sa Ama. Kung inyong titingnan yung buong konteksto dyan, ay sa ibang talata, Brother Richard, ay yung isa sa paniniwalang Kristo, ng Antikristo, ay yung hindi naniniwala na si Kristo ay naparitong nasa laman. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na talagang merong totoong nagkatawang tao. May physical na Kristo. Kasi ang definition ng Antikristo, kalaban ni Kristo. So mayroon pong mga tao sa panahon nila na hindi naniniwala na may nagkatawang tao talagang Kristo. Yun ang Antikristo tinutukoy dyan. Yan. Hindi ito yung prophetic Antichrist na binabanggit sa Revelation. Okay. Okay, Brother Johnson. Kasi ito, hindi ito prophecy. Hindi ito Opo. prophetic eh. Oh. Ito yung Talagang meron ng umiiral. Yan. Tatay,
Dagdagan ko lang po yung napakalinaw ng sagot ni Brother Johnson. Background po ng 1 John, yung unang Juan, di po ba? Ay meron po kasing mga tinatawag noong time na yun ng mga Gnostic. Narinig niyo na po yung mga Gnostic? Ito po yung mga tao na ang paniniwala, lahat ng bagay na pisikal at material, masama. Including yung katawan. And for them, naniniwala sila na kung meron ng Kristo, hindi talaga totoong Kristo yon, parang phantom lang. As in parang nagpakita lang pero hindi talaga siya nagkatawang tao, Brother Johnson. Dito nililinaw nga sa atin. Kaya nga, sino man daw hindi naniniwala na si Kristo'y pumaritong nasa laman, ay ano? Sinungaling antikristo. Pag sinabing antikristo, ibig lang sabihin nun, kumakalaban. Dalawa ang ibig sabihin. In place of Christ, pumapalit kay Kristo o kaya kalaban ni Kristo. Ayun ba, Brother Johnson, na si Kristo ay hindi talaga totoong nagkaroon ng laman na katulad natin? Ayon ba yon sa aral ng Biblia? Hindi po. Bakit po? Isang talata, Brother Johnson. Sige nga po. Sa Colosas 2:9. Tingnan nyo po ha. Ang katotohanan, kasi talagang ito, isa rin sa ipinapahayag ni Pablo, na si Kristo ay hindi lang Diyos, kundi talagang totoong nagkatawang tao. Pansinin niyo po ang sabi dito sa talatang ito. Colosas, sapagkat sa Kanya, sino po yung Kanya? Si Jesus o si Kristo. Sa Kanya, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Konting trivia po ulit, mga kapatid. Sa salitang Grego, Grego naman tayo, Greek naman tayo kasi New Testament ito. Yung salitang buo o yung kapuspusan, chinek ko po yan sa Greek, ang salitang ginamit is pleroma. Pleroma. At ang salitang pleroma sa Greek ay kailanman hindi binabanggit o ginagamit kapag kahit may konting kulang o may konting sobra. Nasundan niyo po ba? Pag ginamit ang salitang pleroma, it must be 100% pure, genuine, or true. Totoo, 100%, totoo dapat. Walang labis, walang kulang. Ano daw meron kay Kristo? Diyos, 100% Diyos, 100% laman. Kaya yung mga tinatakal ni Juan, doon sa kanyang sulat yung mga Gnostic na hindi naniniwala na si Kristo ay talagang may katawang katulad natin, dito pa lang sa sinasabi ni Pablo, mali na sila. Bakit? Si Kristo, 100% God, and at the same time, 100% may katawang katulad mo at katulad ko. Otherwise, hindi gagamitin yung salitang pleroma. Okay? Kaya mga kapatid, sana naunawaan natin ito, tatay. Sa panahon na yun, may mga umiiral na at magpahanggang ngayon. Hanggang ngayon, may mga umiiral. Meron pa ako yung dadagdag doon bago yung follow-up. Dadagdag muna ako dito, tay. May dadagdag muna si Brother Johnson. Tinan nyo yung, teka lang, may dadagdag muna ako. Ito. Para suportahan ko yung binanggit ko kanina, ay ito, nasa chapter 4 naman tayo. Chapter 3 kanina. Ito. Dito ay nakikilala ninyong Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu yung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Bakit binanggit? Sa 3. At ang bawat Espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong narinig na darating na at ngayon ay nasa sanglibutan na. Sa panahon ni Juan, nandoon na to. No? So hindi ito yung prophetic na alam natin na ito yung ika-4 na kaharian. Nauna na ito sa kanila. Ito yung sabi na pag hindi naniwalang si Kristo ay naparitong nasa laman, sila yung tinutukoy na Antikristo. Hindi sila sa Diyos. Bakit? Napakahalaga po ng paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay ang tawag natin dito ay nagkatawang tao. Ano tawag dito? Incarnation. Nag-incarnate or yung tinatawag na incarnation. Yung pagkakatawang tao niya. Bakit? Para tubusin tayo sa ating kasalanan. Pag hindi nila ito paniniwalaan, walang katubusan sa kanila. At ito'y, ang nangangaral nito, kalaban ni Kristo. Para hindi
matanggap nila ang liwanag ng kaligtasan. Kaya kalaban, Antikristo ang tawag sa kanila ni Juan. Oh, yun na, Brother Johnson, dagdag na rin natin to, samantalahin na natin. Pakita na natin ang Pilipos 2 sa 1:7. Sige na nga po. Para mawala na yung pag-aalinlangan, talaga yung tinatawag nating dual nature ni Kristo. Diyos at the same time, tao katulad natin. Oh, ano po, sabi dito, tingnan na po natin na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya naring isang bagay ang narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Verse 7, Brother John, kundi bagkos, hinubad niya ito at naganyong alipin, nakitulad sa mga tao. So tatay, si Kristo talaga, bagamat nasaan yung Diyos o Diyos, nakitulad din sa tao. Para saan yung salitang nakitulad kung hindi naman siya katulad natin? Nagkaintindihan po ba? So, yun po ang sinasabi dyan sa inyong binasa. Yun po ang konteksto, tay, ha? Yun ang konteksto dyan. Okay, may follow-up po. Sige po. Isa pa po na kung may tatanong, sino kumakatawan nito? Sa mga gawa 3:15. At inyong pinatay ang may likha ng buhay. Yun po ba yun? Ay, si Kristo nga po yun. Si Kristo nga. Pero maraming hindi nakakaunawa nito. Ay, hayaan nyo na pong hindi nila maunawaan. Mahalaga na unawaan nyo. Paki-plus nga po yung talata. Sige Ayan, nga sige, po. sige yan. Para makita. Ayan na. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, mga saksi kami ng mga bagay na ito. Tingnan nyo. Sino nga yan? Sa mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo, hindi naman kaya sila papayag na yung ama yung namatay. Ang tanong, anong tawag sa lumikha ng buhay? Anong tawag sa lumikha ng buhay? Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Anong tawag doon? O kaya hindi nila matanggap, hindi nila matanggap kung ang paniniwala nila, si Kristo hindi Diyos, Brother Johnson. Siguro ang nakikita ko dito na pwedeng pilipitin. Maalala ko doon sa San Pedro, may nagtanong nito. Di pinatay ang lumikha. Di mamatay pala ang Diyos. Baka gano'n naman yung isipin. Ibig sabihin, ang persona ng ating Panginoon sa Kristo isa lang. Hindi dalawang persona na isang persona ng pagka-Diyos, isang persona ng pagkatao. Kaya naka-address sa Kanya na siya rin yung pinatay na yon. Ngayon ang tanong, kung Diyos, bakit siya namatay? Kasi nga po, nagkatawan tao siya para mamatay siya na lumikha ng buhay. Kasi hindi siya magkakatawan tao, hindi siya mamamatay. Ito, pakinggan po niya sinasabi po rito sa 9 ng Hebreo, talatang 16. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ang kamatayan ng gumawa na yun. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraan, walang anumang kabuluhan ang samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya nagkakadugtong-dugtong yung talata Pinatay ang lumikha ng buhay. Siya rin yung gumawa ng tipan. Kailangan niya talagang mamatay. Diba mga kapatid? Kaya ang sabi po sa atin ay sa 10, 5, nito ring Hebrew na to, ay ganito, para matupad at mamatay talaga siya. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So, kita mo, kaya namatay siya dahil gumamit siya ng laman o katawan ng tao. Kaya pinatay ang lumikha ng buhay. Ang mahirap doon sa iba, ang ginagawa nila, doon sa isang talata, yun na yung buong paniniwala nila. Hindi po pwede na ang sa kasulat sa isang talata ay pagbasihan ng buong doktrina sa Biblia. Kaya sabi ng iba, ito na mo, ito na sa talata. Kailangan ay isalang-alang ang napakaraming talata. Kung wala bang kinukontra, kailangan yan ay mapagkasundo natin. Kahit mo, nadagdagan natin ng talata, lagi maliwanag. Kaya pala kailangan niyang mamatay yung gumawa ng tipan kasi wala raw kwenta kung hindi siya mamamatay. Paano siya mamamatay? Ay gumamit pala siya ng katawan. Kaya namatay ang lumikha ng buhay. Tama. Hindi kaganda-ganda tuloy nun. Di ba po? Kasi wala ngang kamatayan ang Diyos. Tama. Ayun. Pero kung hindi siya magkakatawan tao, ay mahirap mamatay yun. Walang kwenta yung tipan. Paano mo papatayin ang Diyos na walang kamatayan? Tama, espiritu siya So, ayan po ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao. Di ba? Yan. So, eto, tatay,
Okay na po ba? Satisfied? Salamat po. So next question. Itong ating... Kayo na po. Kayo na po. Ito muna. Ito muna si... Kayo po, sir. Yung ating Ay, in-address. naunahan na kayo. Ay, napakabait talaga. Ako muna. Mabait si tatay. Kanina. Magandang hapon po sa inyo. Mga brother, ako po yung nalilito kasi kapag ako yung nagbabasa ng Biblia, nabasa ko yung huwag kang mangalon niya. Pero bakit si Haring Solomon, 1,000 ang naging asawa, si Haring David, maraming mga asawa, bakit mahal na mahal pa silang ng Diyos tuloy na sila ay maraming asawa? So, lalabas nito mag-asawa ng marami para lalong mahalin ng Diyos. Manilito ka talaga. Okay. Ito. Magandang tanong yung po yun, mga kapatid. Hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay susundin mo. Tama yun. Meron pong mga nakasulat dyan na descriptive, pero hindi sila prescriptive. Tama. Hindi piniprescribe, kaya sinulat. Yan. Dinidescribe lang Yan. kung ba't nangyari. Okay. Pero walang sinulat dyan na gayahin natin. Tama. Si Solomon, anong nangyari nung maintindihan niya yon? Oy, nako, sinabi niya, Walang kwenta. Walang kabuluhan lahat eh. Walang kabulan lahat. Wow. Totoo yun. Inaintindihan niya yung bandang huli. Si David o kung sino-sino pa. Lahat yun. Nagkaroon sila ng consequence dun eh. Tingnan mo yung sinasabi mong descriptive. Ito ha. Oo. Ate, sister, dinescribe ng Bible yung ugali, black and white, na pag-uugali nitong mga characters na sinabi mo. Halimbawa, si David. Paano mo masasabing okay sa Diyos yung ginawa niya? Hindi po. Kasi pati siya, unang agawin niya lang si Bathsheba. Diba? Binigyan siya ng parable ni Prophet Nathan. Sabi ni Prophet Nathan, mahal na hari, anong gagawin mo? May dalawang magkapitbahay. Yung isa maraming ari-ari ang hayop. Yung isa nag-iisa na lang. Isa lang yung hayop. Tapos ang ginawa nitong maraming alagang hayop, ninakaw. Yung kaysa isang hayop na alaga ng kanyang kapitbahay, ang masaklap nito, pinapatay niya pa. Yung mayari, nung isa na nga lang ang hayop, galit na galit. Anong gagawin mo kung ikaw ang hahaton, mahal na hari? Sabi ni David, papatayin ko siya. Sabi ni Prophet Nathan, ikaw yun. Nung malaman ni David, Sabi ni David, yung suot niyang makahari, hinalpak niya, nagsuot siya ng magaspang na damit, sako, at humingi ng tawad. ng tawad sa Panginoon. Doon na i-record ang awit 51. At isa sa pamanhik niya doon, Panginoon, likhaan mo ako ng bagong puso. Ay mga kapatid, hindi porke sinabi at sinulat sa Biblia, gagayahin natin. Eto, sige po. Brother Johnson, parental guidance. Nung makatakas sa Sodom at Gomora ang mag-aamang Lot, Tsaka yung dalawang anak na babae. nilasing yung tatay. Sinipingan yung tatay. O sige, sabihin yung... Sinong gusto gumaya? Okay sa Diyos yun. Sige po. Isa pa, Brother Johnson. Sige. Bakit napangalan ng Moab si Moab? Narinig nyo na si Moab? Bakit napangalan ng Moab si Moab? Sasabihin nyo siguro, paki ko. Meron pong kahulugan yun. Kaninong anak si Moab? Kaninong anak si Moab? Bakit Moab ang pangalan? Kasi nga, ang nakabuntis, mismong tatay niya. Moab. Sa Hebrew, yung salitang from is mo or min. Depende po yan, ha? Ako po'y nagtuturo ng konti ng Hebrew language, Brother Johnson. Yung salitang from, mo o mi. Tapos yung ab, ang ibig sabihin, father. So pag pinagtugtungo, Moab, ang ibig sabihin, from father. Supposed to be, kung anak mo yung isang babae, naturally, ang iaanak niyan, apo mo. Tama ba? Kung anak mo isang babae, naturally, ang iaanak niyan, apo mo. Ikaw ang nakabuntis. Anong tawag mo sa anak mo? Anak at apo?
Kaya nga, ang pangalang Moab ay isang pangalang disgrasya. Isang kahindik-hindik at kahiyahiyang pangalan. Nang ibig sabihin ay mula ako sa akin. Ama, na kung tutusin, lolo ko na yun. Kaya lang, ang dapat maging lolo ko, siya rin ang tatay ko. Kaya ang pangalan ko, Moab, kasi galing ako sa ama ko. Nasundan niyo po ba? Oh. Kaya Moab ang pinangalan kasi Yan. laking disgrasya. Kaya mga kapatid, pansinin niyo. Kung hindi ganun na nangyari, hindi Moab ang magiging pangalan ng batang yon. Tandaan niyo, at never na prescribe. Ulitin ko yung sinabi ni Brother Johnson. Ito dinescribe, but never na prescribe. Prescribe. Oh. Ha? Hindi sinabing gayahin nyo. Kay David. Isang ko lang, Brother Johnson, ha? Ano ko yan? David, tingnan nyo. Sabi ng Diyos, di ba? Hindi pa sila nakakatawid sa lupang pangako. Sabi ng Diyos, huwag magpaparami ng asawa. Yun ang bilin talaga ng Diyos. Huwag magpaparami ng asawa. Eh, nagpadami ng asawa. Ang problema pa nito, bawat asawa inanakan. Masaya ang pamilya? Magulo. O, tingnan nyo ano nangyari. May anak si David, ang pangalan si Amnon. May anak din si David sa ibang babae, ang pangalan ay si Tamar at si Absalom. Yan. Alam niyo yan, di ba? Nakursanadahan ni Amnon ang half-sister niyang si Tamar. Abay, sabi niya, type ko to eh. Abay, may isa ring pasaway na pinsan. Sabihin mo kay tatay mo, spoiled ka naman dun. Lahat ng gusto mo, bibigay niyan. Abay, nagsakit-sakitan. Ay, ito, pinaparaphrase ko na ha. Nagsakit-sakitan si Amnon. Nakinig dun sa pinsan. Gusto kong maging caregiver yung aking half-sister na si Tamar. Pinagbigyan naman ni Beth. Sige. Abay, pagpasok sa kwarto, Brother Johnson, ginahasa. Yan. Ang masaklap na nito, matapos gasain, itinapon lang sa labas ng kwarto. O ngayon, Nalaman ni Absalom. nalaman ni Absalom, galit na galit. Papatayin kita. Kaya lang, hindi niya magawa agad eh. Hindi niya magawa agad. Nagpalamig muna. Sabi nga, nagpalamig muna. Ilang taon? 2 taon. Nagpalamig muna. Sabi niya, ako'y magpapa-fiesta. Imbitado lahat, pero imbitado lahat ng pinakamalalapit kong kamag-anak, lalo na yung mga kapatid ko. Nakalimot na si Amon. Oo, si Amnon, akala niya okay na eh. 2 years na eh. Yun pala, ang dahilan ng pagpapapiesta ni Absalom, ang major objective ay para patayin siya. So, umatid si Amnon. At doon sa pangyayaring yon, alam nyo, pinatay ni Absalom, sino? Si Amnon. O sige, ngayon, ikaw si David. Ikaw si David. Ito ang sitwasyon. Yung anak mo, ni-rape yung anak mo. Tapos yung anak mo, na nang-rape sa anak mo, ay pinatay din naman Ng anak mo. Oh. Saan ang galing yung kaguluhan yon? Oh, tanong. Doon sa ang pinanggalingan yon, yung kanyang ginawang kasalanan. Yun, tanong. Kung ikaw si David, ano mararamdaman mo? Anak mo, ni-rape ng anak mo, tapos yung anak mo, na nang-rape sa anak mo, pinatay din ng anak mo, yung nang-rape sa anak mo, na anak mo rin. Tapos yung pumatay sa anak mo, namatay din. Namatay din. O, di ba, nasabit yung ulo ni Absalom sa sanga? Oo. So, kung kayo si David, nakakatuwa? Oh, kaya yung sinasabi ni Brother Johnson, totoo yun. May dinidescribe at may piniprescribe. Ang prescription, huwag kang mangangalunya. Yun ang prescription. So, pag nilabag mo yun, it doesn't follow na porke sinabi, gagawin mo rin. Ay, nung makonsensya si Judas, nagbigti. Ibig mo sabihin, pag nakonsensya ka, may ginawa kang mali, bigti ka na rin. Eh, kasi nabasa ko si Judas nga, nagbigti. Di bigti na rin ako. Hello? Nagkakaintindihan po ba? Kaya hindi porke sinulat sa Biblia, gagayahin mo. Titingnan mo kung sinulat ay para ipagaya o para matutunan natin ang leksyon. Nagkaintindihan po ba? Anong lesson ng aklat ni Oseas? Ba't lagi niyang kinukuha si Gomera? Anong gustong ipabot ng Diyos sa mga Israelita? Gusto niyang ipabot na kahit anong tigas ng ulo nyo, ilang beses na kayong nangalunya sa ibang mga Diyos-Diyosan, nananatiling mahal ko pa rin kayo. Nagkaintindihan po ba? Pero it doesn't follow, natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin. Pasalamat na lang tayo, ang Diyos natin ay Diyos na sobrang
banayad sa pagkagalit. Yan. Higit sa lahat, isang Diyos na mapagmahal. Isang tanong na lang, then break tayo. Mga awit muna, awit. Ako po si Brother Greg. Kung tawagin ako ni Mrs. Gregorio pag walang intriga. Okay. Ang sa akin po ay gusto kong malinawan. Kasi tayong mga Adventist, mayroon tayong doktrina pagdating sa kalusugan. Kalusugan, ibig sabihin pagkain. Sa mga vision ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, mayroong tungkol sa pagkain. At kanina lumabas ang aking text doon sa 1 Timothy 4:3. At itong mga salitang ito ay natagpuan ko sa 2 Samuel 6:19 at Roma 14:21. Ito po ay pagkain na tumutukoy sa lamangkati. Meron po bang ibang paliwanag dito sa temang ito ng lamangkati? Kung ito ba'y pagkaing natural, pagkaing pisikal, o pagkaing espiritual? How can it be, please? Anong tanong niyo po dito? At kanyang binahagi sa buong bayan. Sa makagwid bagay, sa buong karamihan ng Israel, sa mga lalaki at... Tama ba ito? Yes, opo. Gayon din sa mga Lalaki. babae, Babae. sa bawat isa ay isang tinapay at isang bahaging lamangkati Yes. at isang binilong pasas. Sa gayoy ang buong sa bayan ay yumaon, bawat isa sa kanyang bahay. Ano po tanong niyo dito? Kung Ito pong term na lamangkati, sa aking research, ito pong lamangkati ay lumalabas na 3-4 na beses lang nabanggit from Old Testament to the New Testament. Kang last ng New Testament ay sa Roma, which is Rome 14:21. Ito'y lamangkati rin. What is the meaning? Ano bang ibig sabihin itong lamangkati na itong partikular? Ito ba'y tinapay na pagkain nating espiritual? Or ito ba'y anong lamangkati ito? Yeah. Thank you so much, Brad. Kung titingnan natin sa context mismo, Yes. ay literal na lamangkati ang pinag-uusapan nila dito sa 14. At ganun din ang sinasabi nga, binanggit din kasi yung lamangkati doon sa 1 Corinthians chapter 8, yung binanggit ni Brother Johnson. Yes. Okay? At saka din yung nasa 1 Timothy chapter 4, Yes, binanggit niya lamangkati. So sa pag-aaral ko po, contextually, hindi pinag-uusapan dito spiritual bread or spiritual meat, kundi lahat ng mga nabanggit ayon sa context ay talagang physical o literal na karne na ipinapakain. Yun po sa konteksto. literal po yan, literal yan. Literal. Sa Greek po, Brother Richard, Yeah. sa Hebreo po ito ay lichem. Lichem. Ibig sabihin po nito ay ito'y pagkaing literal talaga. Pwede itong kasi ang ibang definition po dito, yung salin sa English ay bread. So, pag sinabing lamangkati, ito yung mga pagkain galing sa lupa or sa tuyo. Kasi ang may pagkain galing sa dagat eh. So, minsan may nakakalitong translation, Brother Richard, na ang translation ng lamangkati ay meat, minsan bread. Parehong lamangkati eh. Yung mga bread kasi dito ay galing sa grains or mga pananim. Sa lupa din yon. Pagkati kasi lupa yon, big sabihin. So, pwedeng karne na malinis at pwede rin yung mga pagkain na galing sa lupa. Galing sa lupa. Kaya hindi ito simbolikal. Yeah. Literal ito. But more particularly, dito sa mga text na pinag-ausapan Brother Johnson, ay talagang literal meat ito. Kasi ito nga yung mga inihahandog sa Diyos ang Brother Johnson. Tama. So, pansinin natin na kahit ang mga pagans noon, mas prevalent sa kanila ang maghandog ng hayop kaysa sa tinapay. Nasusundan niyo po ba ako? Na ibinubuhos din nila yung mga dugo ng hayop na yon. So, hayop, mostly ang inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Kaya yun nga ang issue dito. So, ang issue natin ngayon dito, maliwanag na. Hindi pinag-uusapan kung malinis o marumi. Ang pinag-uusapan na lang natin ngayon ay kung literal bang karne o
spiritual. Literal yan. For me, contextually, dahil doon po tayo nagbabase, ang pinag-uusapan po ay talagang ang issue dito ay literal na karne. Sapagkat kung babalikan natin yung sinabi ni Brother Johnson, doon po sa 8:13 ng unang Korinto, Brother Johnson, tingnan niyo po, no? Kaya kung ang pagkain ay nagpapatisod sa aking kapatid, pansin niyo po, kailanman ay hindi ako kakain ng lamang kati. Ulitin po natin, ang issue niyan mula sa verse 1 ay kung pwede bang kainin o hindi ang mga lamang kati na inihandog sa Diyos-Diyosan. Nagkaintindihan po ba? Pero ang sabi ni Pablo, kung ikatitisod ng ilan sa kanyang mga kapatid, kung tutuusin, wala namang kwenta yung mga Diyos-Diyosan na yan, sabi ni Pablo, sapagkat sa ganang atin may iisang Diyos. Di po ba? Yung mga pinaghandugan dyan, wala namang kwenta yan. Kung ako ang magsusulat nun, kung ako si Pablo, sasabihin ko, talagang walang kwenta yan. May mata, hindi makakita, may ilong, hindi makahinga eh. Para saan yan? Kaya para sa akin, baliwala yan. Pero ang sabi niya, kung sa kabila na alam niyang wala namang kasamaan sana na kumain siya ng karne na pwede, kaya lang inihandog sa Diyos-Diyosan, pero may matitisod. Ano ang sabi niya? Hindi na ako kakain ng lamang kate upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. So wala pong ano rito, walang allegory, walang simile, walang hyperbole, walang metaphor, literal pong. Hindi yan parable, hindi yan figure wala of pong speech. figure of speech dito. Yan. Lahat po ito ay literal na paksa nung kanilang issue nun. Yan. Sa Griego po, yung meat dyan, lamangkati, ay meat na ibig sabihin ni kriyas. Ibig sabihin ay sacrificed animals. Lalo namang literal yun. Tama yun. Okay. Sacrifice animals, walang spiritual dito. Okay? So, may follow-up pa po yata. Yan, At meron pa yan. last follow-up muna ito, papasok tayo sa ating second break. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Itong sa Roma ay sulat din ni Apostol Pablo. At ang lahat ng mga churches, the first churches from Ephesus, hanggang dun sa dulo ng Laodicea, lahat ay nagsalangsang kung saan siya nagkaroon ng pagtitibay. Kaya, pwede ba ito pong lamangkati ay ayon sa panahon ng kasaysayan ng Roma on that time ng si Apostol Pablo ay nasa sa loob ng pangangaral sa ilalim ng pagkaligaw na ang lamangkati para sa akin, if it is considerable on my studies and prophecy, ang lamangkati para sa akin, mga kapatid, sa akin lang interpretation as my studies, ano po? Ang studies ng lamangkati ay yung mga turo of the mystic religion of the Roman Empire from the Syrian Empire tradition na lamangkati walang kabuluhan. Kaya kung dadalhin sa iglesia yung lamangkati ayon sa pagkain, si Apostol Pablo hindi na lang kakain. Hindi na lang siya i-make. Tama po ba? That's his contribution ko lang sa aking sarili. Maganda po, pero mabuti po at maganda, naka-record tong ating usapan. Maganda po at you are humbled enough naman na sinasabi nyo, just your own ito. Kasi tama po yun. Kasi alam naman po natin na sa Seventh Adventist, meron tayong fundamental belief. Alam niyo po di ba? Lumisya ka lang dyan ng konti, halata ka na. Pero hindi naman natin sinasabing, tapos na nating pag-aralan lahat ng katotohanan. Sir, I recommend o I just advise you, unsolicited advice, ng inyong research, laliman nyo, i-present nyo sa ating mga, laliman nyo pa, i-present nyo sa ating mga, kasi welcome naman yan welcome naman. Baka sakaling maging 29 fundamental belief natin yan. But I admire you na sinasabi nyong talagang personal nyo yan. As far as I'm concerned, I don't know about Brother Johnson. As far as I'm concerned, sa pag-aaral ko sa binigay niyong mga text, for me, I'll just go for what I've said just a while ago, na ito'y talagang mga literal na based on my study, contextually, and historically, pwede rin naman ma-prove yung aking binanggit. But thank you so much po doon sa inyong pagsasabi. Ulitin ko po, i-present nyo ito sa ating mga
nakakataas, baka sakali. Baka sakali, kasi dati 27 fundamental belief. Naging 28. Baka yan ang maging 29. Answer, kung papasa sa ating mga nag-aadalubhasa. Okay? Yan. Okay. Maraming salamat po. Dahil po sa inyo, Nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.